Mag-asawa idol si Mr. Almer Espino and Miss Jelaine Espino para ireklamo itong isang airport police na kanilang kapitbahay dahil lagi daw po silang pinapakitaan ng baril at sila ay hinaharas sa kanilang lugar sa Barangay Kalawaan, Pasig ng dahil lang ata sa aso. Sige po kayo magkwento. Sir, ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po. Si Mrs. o si Mr.? Lagi po kaming hinaharas niyan tuwing dadaan po kami. Kasama po yung mga bata. Yung bata po, mga anak ko nagkakatroma. Ano po klaseng harassment, sir? Bali, lagi po siyang lalo paggabi nakahubad, tapos may barel. Lagi pong lumalapit sa ano po ng sasakyan, sa side po. Opo. Yung bata po natatakot. Actually, nakasukbit yung baril niya at hindi siya naka-uniforme. hindi po, nakahubad po. Bawal yun, kahit na airport police siya. Hindi pwede. Papakilala po lagi yung police. And then, nung last August 11 po, Yes, ma'am. bali po, hindi po siya nakadala ng kotse, nakabisikleta lang po siya kasi may bibilin po siya sa labas. At nakasukbit yung baril. Yun po yung hinarang niya na po talaga yun po yung huling last na matinding hinaras po ako niyan. Okay. Nakabike po ako, bibili lang po ako sa labas namin. Ngayon, siya po yung kayo po yung ako po nakabike. yung nakabike. Opo. Noong time na yon, nag-iisa lang ako. Bigla akong hinaras niyan. Hinarang ako, tapos babanatan ako. Sabi Susuntokin po pinaulan siya. na ako ng mura, sir. Wala naman akong ginagawa. Tapos, binabas mo ko. Sinasabi po niya PI ka, kasi, pulis ako. na dayo lang kami. Kasi po sir, actually po, 6 months pa lang po kami dun sa bagong, sa tinitiran po namin dahil po kakatapos lang po namin mapagawa yung bahay. namin. Sabi nga po namin, mentres na masaya kami, na ano po ng takot dahil po yung kapitbahay po na yan, wala po kaming choice na dadaanan, kundi sa kanilang lang po talaga. Saan po nag-umpisa yung... Sa aso po. Yung pong aso, may kwento ko lang sir saglit. Bali yung pong aso na yun, Kaninong aso po? Aso nyo? Hindi Ng po, kapitbahay po. Hindi rin po niya aso. Paano po yung aso doon na yun. Ngayon, Asong gala? Opo. Natyempohan ko po yun sir, nagiliran ko. Hindi ko naman sinasadya. Ngayon, bigla akong hinarang yan sir. Sunod pinagmumuna ko, binababa ako ng sasakyan. Hindi naman po pala sa kanya. Ginawa ko, lumapit ako doon sa may-ari, humingi akong pasensya. Ngayon, naging okay na po kami ng may-ari. Tapos sinundan pa niya ako, hinabol pa niya ako, pinagmumura pa ako. Doon nagsimula yung pangharas niyan sir. Nainis po Kasi siya. bago lang po kami doon, tapos sinasabi niya lagi, PI ka, ikaw dayo ka lang dito ah. Ginaganon ako lagi, sir. Sige. Kausapin natin si Airport Police Officer 1, Justin Sarmiento. Ito po yung nireklamo nyo. Yes po. Para kunin naman yung kanyang panig. Sir Justin, magandang hapon po, APO1. Hello? Hello, sir? Sir, Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Live po tayo sa Action TV at saka sa Radyo 5 po. Yes, sir. Good afternoon, sir. Opo. Yes, sir. Andito po yung dalawang kapitbahay niyo po, mag-asawa sila, Mr. and Mrs. Espino. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Hindi na po nila ma-take yung pong ginagawa niyong harassment sa kanila at nadadamay po pati mga anak nila. Okay po. Palagi ho yung sinasabing pulis kayo at nagpapakita ho kayo ng baril. Bakit po ganun, sir? Ayan, sir. Yung binibintang po nila sa akin, hindi po talaga totoo. Ngayon po, nag-complain sila sa barangay, sa munisipyo, mismong headquarters namin. Wala po sir na reklamo sa akin na ngayon po, gumagawa na lang po sila ng kwento para ho mapahamak yung trabaho ko po, kasiraan yung pagkatao ko. Ngayon, kung sa barangay pa lang po sir, kung talaga may kaso ako, kahit sa barangay, MTC, Municipal Trial Court, o sa headquarters namin, sir, nakasuhan na ako. Kasi po, sir, kumukuha sila ng mismong testigo dito, sir, sa mismong lugar namin, away magkapit-bahay lang. Ginawan pa ako ng kwento na naglabas daw ako ng baril. Nasaan yung ebidensya niya? Yung sinasabi ko. Opo, sa tila mo po, ano? Okay. Yes, sir. Sir Almer, sagutin nyo. Sir, Sige po, mag-usap kayong dalawa. bakit mo lagi akong hinaharas tapos pinapakita ko yung baril mo na nakasukbit? Ngayon, patunayan mo. Patunayan mo. Paano kung papatunayan? Dayo nga lang kami ron. Walang gustong tumistigo. Bagong tira kayo. Ngayon nga, walang gusto. Kaya nga kung nasan yung ebidensya mo, tsaka yung... Eto po, bali po, nagpa-blatter po kami, pinagharap po kami sa hearing po sa barangay. Okay. Dapat po, 3 patawag po yan, sir. Isang patawag lang po dahil po binastos niya yung lupon, inisyuhan po kami agad ng CFA. Okay. Ito po yung dala po namin at may dala po transcription na po kami na nakalagay po rito na may baril siya. Nagpapatunay po. Kaso wala pong So, pinatawag kayo sa barangay. Ito po. At sa harap ng lupon, Opo. binastos niya mismong lupon. Inisyuhan na po siya ng CFA agad.
Anong klaseng pambabastos ang ginawa niya po sa Lupon? Dinuro-duro po niya yung barangay Lupon po. Tapos sindak niya Tapos kami ron. sabi po niya sa akin, di sige, ituloy niyo yung kaso. Total, dumadaan kayo sa Anong amin. klaseng pantuduro pong ginawa niya sa barangay? Tumatayo po siya. Sabi po niya, di sige, tuloy niyo yung kaso. Sabing ganyan. Di ituloy niyo yung kaso. Total naman, dumadaan kayo lagi sa amin. Ako, hindi ako dumadaan sa inyo. Tsaka takot na sa akin ang anak niyo. Sinabi po niyang gano'n. Hello, sir. Hello sir, good afternoon sir. Okay, nagkaroon daw po ng hearing at sa harap daw po ng Barangay Lupon, Yes, kayo sir, po yes, nagwala at binastos nyo na po mismo yung Barangay Lupon. Ayan sir, tawagan nyo na lang po sir yung mismong barangay captain sir. Sila na mismo po magsasabi sir. Kung Hindi, sir, ang gusto lang po namin malaman, kung totoo ba yung sabi nila, sir, na yung mismong Barangay Lupon daw po, tagapamagitan, ay dinuro-duro nyo raw po, sir. Sir, Kaya natakot hindi po yung, po totoo. yung Barangay Lupon at nag-issue na agad ng certificate to file action para hindi na ho siya mabastos pa muli for the second time. Hindi po yan, hindi po totoo sir. Kahit mismo Totoo yan. sa Andiyan na blatter po po yung doon sir, CFA. itanong pa nila po mismo sir sa may barangay captain doon sir. Yun na lang po sir, kung gumagawa po ako ng kung ako nagsisinungaling. Ito, sir, mismong ito, sir, barangay na po, sir, sandali lang po. Sandali lang po, both sides, sandali po. Sir, ito po, certification po galing po sa Barangay Lupon. Oh yes sir, yes sir. Sir, sandali lang, sir. Sir naman. Please lang, nakikinig na po si Brigadier General Arnold Labador. Nakikinig po siya. Babasahin ko lang po, ito pong sulat galing po sa Lupon. Okay? Sinabi po dito sa transcript, dumating ang complainant na si Almer Espino at respondent na si Justin Sarmiento. Kayo po ito. Na nagbigay ng salaysay ang bawat panig patungkol sa usapin. Subalit, ang mga pag-uusap ay hindi naging mahinahon, kundi arogante makipag-usap. At ang complainant ay natatakot dahil may baril ang respondent. So, ibig sabihin, sir, doon po sa pag-uusap, nagdala po kayo ng baril. Sandali lang, sir. Patapusin mo ako, sir. Please lang. Okay? At sinasabi na siya ay pulis. Kayo daw po. Kaya humingi na lang ng CFA upang maidulog na lang sa kinauukulan. So, ito po ay sulat galing po sa Lupon. Na kayo daw po ay arogante at natakot po siya maging yung complainant dahil sa pag-uusap, nagbitbit po kayo ng baril. Ang tanong, bakit po kayo nagbitbit ng baril sa pag-uusap? Ay, hindi po ako nagdala ng baril, sir. Kahit mismong tanongin niyo pa yung barangay captain po, sir. Bakit si Barangay Captain tatanungin natin? Si Lupon po ang nag-execute ng certification. Ay, sir, gumagawa lang po siya ng kwento, sir. Teka Hindi muna, po ibig totoo. sabihin, pati si Lupon magsisinungaling? May galing Sir, sa'yo pati kasi si ako Lupon? po, sir, alam ko naman lahat po ng pwede nila pong gawin sa akin na panglaban, yung baril ko, kahit hindi ko naman Sandali po lang, sir. Sandali lang. Una, sabi mo, dayo lang itong dalawa. Okay? Kaya gagawa-gawa ng istorya. Ngayon, si Lupon, dayo din at gagawa-gawa din ng istorya. Si Lupon, at kakalabanin ka? Opo, sir, kasi pinipilit nila gawin testigo yung Lupon. Sir naman, si Lupon is neutral. Ay, Hindi sir, itanong niyo po sa mismong barangay, kinampihan Bakit mo agad nila. palaging pinagpipilitan itanong kay Barangay Chairman? Labas si Barangay Chairman because he wasn't there. Ang Lupon dapat ang tanungin natin because he was there. Sir, Okay? ito na lang, sir, ito po paliwanag ko lang po, sir. Kasi, sir, ganito po yan. Mali po yung Lupon. Ibis na 3 hearing po ang magaganap. Unang, wala Kaya pong nga sir, nagkatong kaya nga ang pag-uusap, ginawa ni, binigyan po agad ni, ng ni CFA. Lupon, hindi na nagkaroon 2 hearing dahil natakot pati si Lupon dahil nagdala ka ng baril at arugante ka. Hindi po, sir, totoo. Hindi po, sir, Sir, totoo. ito ho, certification galing sa Lupon. Nagpapila na po kami sa DLG po, sir, para sa Lupon. Alam mo po sir, yung Lupon, Yes, sir. yan po ay tagapamagitan Ay, sa nga, 2 sir. panig na nagkakagulo sa isang barangay. Ay, Peace nga. officer po siya. Siya po ay gitna at wala ho siyang pinapanigan. Ay nga, mali nga Kaya nga po sir, pinatawag kayong dalawa para pag-ayusin habang Oh, sir. maaari. Opo, Okay, sir. pero habang nandun po yung magkabilang panig, kayo po na left and right, sa harap po ni Lupon, magkabilang panig, arrogante ka raw po, kaya nga po si Lupon natakot po sa inyo. Hindi totoo, sir. Ito sir, hawak-hawak ko po mismo statement ni Lupon. Opo, Arrogante raw po kayo. Bakit po si Lupon kakampi sa kanya in the first place? Ano pong dahilan ni Lupon? Bakit kakampi dito sa Espino Siyempre, family? Siya po yung complainant, sir, eh. Hindi niya naman po alam yung totoong kwento, eh. No sir, wala po kinalaman dito yung totoong kwento. Si Lupon po nagkikwento sa nangyari nung dumating ho kayo sa Patawag na nagbitbit po kayo ng baril at Ay, arrogante hindi po kayo. totoo. Ay nga po, sir, hindi totoo. Sir. Ay nga po, sir, hindi totoo. Hindi po So ibig talaga sabihin ako sir, si nagbitbit ng Lupon baril doon. nagsisinungaling. Sir, hindi po ako nagsisinungaling.
Oh, kung hindi siya nagsisinungaling, so tama sinasabi niya na may dala kayong baril sa patawag. Hindi po, alam ko po anong... nasa barangay na ho kami, loob ng barangay. Para saan pa ho? Para ilabas ko yung baril o magdala ko ng baril? Okay, wala ho siya sinabi na nilabas mo yung baril, in fairness. Pero sabi niya, may bit-bit daw kayong baril. Wala po akong dalang baril. So bakit po gagawa-gawa ng istorya si Lupon against you? Ayun nga sir, dahil nga mas ano niya po, mas bias nga po siya sa akin. Bakit nga po maging bias siya against you? Ayun nga sir eh. Bakit? Dahil nga po nung usap pa lang, yung babae, gusto na po sana makipag-settle. Kaso sir, pinush ng bigyan kagad ng Sandali, CFA. sasagutin mo ako. Bakit po maging bias sa inyo si Lupon? Eh sir, mas binigyan niya po kasi kagad ng CFA po yung ano, yung nagko-complain po sa Sandali akin. lang po sir, Barangay Lupon, isa sa mga testigo. Mr. Dario Redito, Barangay Lupon, andun din nung mangyari yung patawag, tama? Yes sir, magandang hapon po. Andun ba kayo nung mangyari po yung patawag at yung pag-uusap sa pagitan po ng Espino family at saka ni APO1 Justin Sarmiento? Sorry po sir, wala pa ako. Pero nung nagkaroon po kami ng meeting sa Lupon Tagapamayapa, nasabi po ni Danny Ditira na binastos daw siya, pinagmumura, at ang sabi po, hindi naman, kasi may nakabukol daw dito sa may baywang. Pero, hindi, sabi niya naman, baril yun, sabi naman eh. Aha. Kaya siya natakot, itong kasama mo na yung Lupon nag-iimbestiga, na nagsumbong sa'yo, natakot siya dahil may nakabukol sa baywang nitong si APO1. Opo sir, preferably daw, baril. Kaya siya natakot. Yes sir. Okay, at sinabi niya, i-repair na lang ito sa korte. Magkaroon Yes, na lang, sir. Opo. mag-issue ng CFA. Kasi sa takot ngayon sir, At arogante raw. Ano pong ginawa, ayon po sa kanyang sumbong, ano pong ginagawa nitong si AP1? nung pumasok daw silang dalawa, yung respondent, saka yung respondent po, yung airport police daw, Opo. saka yung complainant, Opo. hindi na sila magkasundo, may mga harassment, mga ganon-ganon. Opo. Tapos nagsisigawan na, Ah. ganon. So, wala na, parang hindi na makontrol po yung natin po yung Lupon. Okay. Nagsisigawan na po silang dalawa. Tapos ngayon, pati daw siya, si Danny Ditira, pinagsisigawan din daw. Sino po nagsisigaw kay Lupon? Yung airport police daw, sir. Okay. General Labrador, magandang hapon po, Sir General. Good afternoon po. Good afternoon po. afternoon po. Magandang hapon din po. General, tauhan niyo po itong si si APO1 Justin Sarmiento. Sarmiento ba yun? APO1, Airport Police 1 Sarmiento po. Alam mo, Rafi, ngayon ko lang narinig yung pangalan na yan at bago pa lang ako rito. Opo. Sir, Kaya po, mayroon akong alala dito. Tama nga po. Ito na po yung airport police namin na under investigation po. Opo. Sir, disarmahan niyo po ito, sir, at pagkatapos, i-transfer niyo po ito sa Tawi-Tawi. At kung pwede, sir, sibakin na ito sa serbisyo itong taong ito. Alam niyo na po siguro, sir, ang ginawa niya. Ano po, sir? Ito, ay naalam ko ngayon sa yung kasalukuyan at na mayroon ko na akong limitadong kaalaman at nagkaroon na pala ito ng investigasyon at ongoing. Sir, sir, kayo bang mga taga-airport police, yung mga miyembro po ng airport police, allowed ho ba magbitbit ng ng kanilang baril outside their duty, outside the AOR? Ito po ang nililinaw ko ngayon, pero mayroon naman po silang mayroon po silang permit na allowed sila. Pero ito ay isasaliksik ko pa ito kasi hindi pa ako clarified dito sa bagay na ito sa pagdadala ng baril. Alright. Kasi sir, mismo na yung barangay Lupon ang nagsabi sa isang salaysay na siya ay pinagmumura nitong pulis ninyo, etong si Lupon, sir, namamagitan lamang sa away kapitbahay between your police and his kapitbahay. Ang nangyari po, ito pong pulis ninyo, nagwala, arogante, pinagmumura po si Lupon, tapos nagpakita pa ho ng baril o nagbitbit po ng baril sa isang patawag. Hayaan niyo po at yung kwento nga naririnig ko kanina at mukhang hindi nga maganda ang gawain na ito. At hayaan niyo po at sa ngayon nga sabi ko kanina po under investigation na itong tao na to. At
sana ay mapabilis ang aming investigasyon sa kanya para mabigyan na rin ng hustisya kung ano man yung mga nagawa niyang hindi maganda. Very good. For the meantime, sir, baka pwedeng disarmahan po muna ito, sir. Kunin muna yung service firearm niya para hindi na po siya pwedeng haras at manakot po ng kanyang mga kapitbahay. General. Gagawin po namin yan. Gagawin po namin kung ano nang mas maganda pa. Very good, sir. So, General, darating po kami dyan. Sasamahan po namin itong mga complainant para maumpisan nyo na po yung agarang investigation na inyong pong gagawin. Ano po, sir? Sa totoo lang, ayon sa aking investigador dito, nasimulan na pala investigasyon nito. Naimbestigan na. Nasimulan na po. Nasimulan na. Okay, kung nasimulan na, sir, yung baril po niya, sir, pakikumpis ka na. Ano po? Pagka nandito na po ang tao, mangyayari po yan, mangyayari. Sige po, sasamahan po namin. Salamat po, General Labrador, sir. Opo, salamat din po, salamat din po. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. AP1 Sarmiento. Yes, sir. Tatanggalan po kayo ng baril. Sisiguraduhin ko po na madidisarmahan kayo, number 1. At saka number 2, sisiguraduhin ko po, kayo po, ako hindi kayo masuspindi o masibak for the meantime, kayo po matransfer muna sa malayong lugar. Ano po? Sige po, okay lang, sir. Okay lang. Opo, sir, sige po. Mainam naman. Sige, Sige po. magandang Thank hapon you na po, lang sir. sa'yo. Magandang hapon po. Sige po, ma'am, sir. Sasamahan namin kayo tomorrow or Wednesday sa airport kay General Labrador and I will give you my assurance. Wala na tong baril. Kukumpiskahin na ng kanyang boss para hindi na magamit sa panakot sa iyo. Isa yan. Pangalawa, sisiguraduhin ko sa inyo na may kalalagyan to. Pinakamababa nito ay matransfer sa malayong lugar. Ang pinaka matindi rito, sibak serbisyo. Okay? Hindi dapat ginagawa ito ng isang airport police. Isa sa mga reporter po namin kakausapin kayo. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong dalawa. Magandang hapon po.